Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isa sa mga mahalagang paksa ng Biblia. Sa may Bible kasi, madalas nating ma-encounter yung salitang Redeemer, ang ating Panginoong Yesus bilang manunubos. Actually, sa may Bible, from Old Testament hanggang New Testament, madalas nating ma-encounter yung salitang Redeemer. I will ransom you, sa Hosea 13 verse 14, I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be your plagues. O grave, I will be your destruction. Pity is hidden from my eyes. And in 1 Peter chapter 1, 18 to 19, knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Sa 1 Timothy chapter 2, verses 5 to 6, For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. So ano po yung idea ng redeem o ransom? Na ang ibig sabihin ay hinango ka, no, sa kunyari ikaw ay nasasadlak sa napakahirap na situation, or maaring ikaw ay talagang nagkunyari nahulog, katulad ng example na He redeemed us from death, He redeemed us from our corrupt, sinful ways. So, ganun po yung idea ng tinatawag na redemption. Kaya ang ating Panginoong Yesus ay tinawag na Redeemer. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang ating po kasing paksa ngayon is kinsman Redeemer. Yun, sa Old Testament kasi, every time you encounter the word Redeemer, ay yun po ay tumutukoy sa isang tungkulin ng isang kamag-anak sa kanyang kamag-anak. Okay? Kaya nga po, kinsman's Redeemer. At kung titignan mo to sa New Testament, kung pag-aaralan mo, bakit si Jesus ay naging Redeemer natin? Bakit kaano-ano ba natin siya? Amen. So, kasi yung Redeemer sa Old Testament, ang direct na ibig sabihin po niyan, kamag-anak. Kaya po yung word na Redeemer is Goel sa salitang Hebreo, kung saan ito hinango. Tinignan ko yan sa concordance halos lahat ng Redeemer sa Old Testament, ang kanyang Hebrew word is Goel. Ang ibig sabihin ng Goel is to redeem. At ang mag-redeem sa iyo ay yung hindi lamang basta kamag-anak, the nearest kin, yung pinakamalapit, yung susunod, yung inline. So yun po, sa dami-dami ng kamag-anak, yung nearest kin, yun po ang magiging redeemer mo. Actually, iyon ay batas sa bayang Israel. Sa araw na ito mga kapatid, pag-aaralan natin yung isang kultura na hindi natin kultura. A very remote tradition na talagang totally kung titignan mo itong mga pangyayaring ito, yung dalawang account nating pag-aaralan ngayon, talagang napakalayo sa atin. Napakalayo. Pero ang ganda po nung kultura na yon, sapagkat iyon po ay kultura na itinuro ng Diyos hango sa kanyang mga kautusan. So, yung trabaho po ng Goel o nung Redeemer, hindi lamang yung tutubusin ka sa iyong kahirapan, kung talagang wala ka ng kakayanan, yung hanguin ka, kunyari ikaw na ibenta mo yung sarili mo sa slavery, yung ikaw ay nagkaroon ng injustices at wala ng ibang tutulong sa iyo, ganon. O kaya may namatay at siya, magiging trabaho niya ay Redeemer, at siya ay magiging avenger ng blood, kung sino yung nearest kin. So yun po yung mga idea ng tinatawag na kinsman's Redeemer. Maganda po kasi na maintindihan natin ito so that maintindihan nyo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Especially in the book of Revelation.
Si Jesus Christ ay nag-act sa Book of Revelation as kinsman's redeemer, na avenger. No, ipinaghiganti niya yung kanyang kamag-anak. Okay? So, darating po rin po tayo sa ibang mga panahon dyan. Okay, so ito po yung batas. Sa Leviticus 25 to 28, if one of your brethren becomes poor and has sold some of his possession, and if his redeeming relative comes to redeem it, then he may redeem what his brother sold. So, inuutusan ng Panginoon yung nearest kin na tubusin. Pero, kung may kakayanan naman na nakarecover yung kamag-anak na nagsanla o nagbenta ng kanyang property, ay pwede niyang tubusin yon. At isasatisfy niya lahat ng mga interest incurred doon sa may transactions na yon. O kung wala naman talaga siyang pangbayad talaga, maghihintay siya ng Jubilee. O kailan po yung Jubilee? Maghihintay ka ng 7 times 7 years. 7 sabbatical years. So 7 times 7, 49. And the following year, the 50th is the Jubilee. So matagal-tagal din po yun, hindi po ba? So yun yung pag-asa mo. Kung wala ka talagang pera na pangtubos, maghintay ka ng Jubilee. Kasi ipinag-utos ng Diyos siya na siya ang may-ari ng lupa. Ang lupa ay hindi permanently na mabebenta. Maibabalik pa rin yan doon sa original na kung saan niya binigay yon kay God as inheritance sa may tao na yon. But this law is very remote from us today. Kasi westernized na tayo. But yan pong mga batas na yan ay talagang makadiyos. So ngayon, ang levirate marriage ay saklaw po siya doon sa tinatawag na kinsman o yung pagtutubos. Ngayon, sa Deuteronomy 25 may panibagong batas na entirely different din sa ating Western culture. If brothers dwell together and one of them dies, namatay yung asawa ng kapatid at wala siyang anak, sabi rito, the widow of the dead man shall not be married to a stranger outside the family. Bawal siyang mag-asawa sa strangers outside the family. So yung the nearest kinsman ang tatayo para mapangasawa yung kanyang hipag, yung namatay na asawa ng kanyang kapatid. Her husband's brother shall go to her, take her as his wife, perform the duty of a husband's brother to her. For what purpose? May purpose po yan, kapatid, at ito po yung mahalaga. And it shall be that the firstborn son, which she bears, what? Will succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. So yun po yung intention ng Diyos. Kasi pag namatay na yung asawa, tapos walang anak, pag hindi nakapag-asawa yung balo na yon, yung pangalan nung namatay ay mawawala na sa listahan ng Israel. At hindi lang yon, pati property niya mawawala na, maililipat sa iba. So ang magiging kalagayan ng balo, kaawa-awa siya. He will perish. Ganun po. Kaya napakahirap ng kalagayan ng balo nung time na yon, especially kailangan talaga nila nung tinatawag na kinsman's redeemer. Ito pong idea na to, talagang alam na alam ito ng buong bayang Israel. Okay, makikita po natin yan sa mga kwento mamaya. Pero, what if kung tumanggi yung nearest kin, yung tinatawag na kinsman's redeemer? Kunyari tumanggi siya, ayaw niya. Nagbigay din si God ng batas. Ang sabi niya, kung ayaw niya na i-take yung asawa ng kapatid, then let his brother's wife go to the gate to the elders of the city and say, my husband's brother refuses to raise up a name in his brother in Israel. He will
not perform the duty of my husband's brother. Kasi meron talagang aayaw. Kasi nga yung konsepto kasi nung levirate marriage, parang kung titignan mo sa human senses, parang agrabyado ka. Kasi unang-una, pag nagkaanak ka doon, hindi mo pangalan yun. Pangalan yun nung namatay mong kapatid. Plus, bibilihin mo yung naibentang property, ikaw yung mawawalan eh. Kasi bibilihin mo nga yun eh. Diba? At papakasalan mo yung asawa. So, kung sa ating Western culture, hindi talaga parang lugig, agrabyado ka. Pero ito po, it transcends. The meaning of this law transcends yung ating, yung sa atin. It serves the eternal purpose ng Panginoon. Ang purpose nito ay para merong isa sa kanila, especially the tribe of Judah na pinili ng Panginoon, lilitaw ang Messiah. Kaya dapat walang makakat off na linya. Okay? So kung titignan mo yun sa mas higher perspective, yun po ang pinaka-intention ng Panginoon. So ngayon, then the elder of the city shall call him, and kakausapin siya, and if he stands firm, sasabihin niya talagang ayoko, so anong gagawin ng hipag, yung balo? Then his brother's wife shall come to him in the presence of the elders. Kukunin niya yung sandal, yung isa sa mga tsinelas niya. Igagano niya yon, sasabihin niya, at duduraan niya sa mukha. Amen. Ang layo sa kultura natin, di po ba? Duduraan ka sa mukha ng hipag mo. Tapos sasabihin niya, sabi niya, so shall it be done to the man who will not build his brother's house, and his name shall be called in Israel, the house of him who had his sandal removed. Ibig sabihin, ito yung tao na hindi siya gumampan sa kanyang role as kinsman redeemer. Nakakahiya yun. Publicly display, sasabi, kasi yung pag tinaas yung tsinelas, attestation yon, witness to all, na itong taong ito, hindi siya karapat-dapat maging kinsman redeemer. Okay. So, punta po tayo sa real account. Sa binasa natin kanina ay kwento ng lahi ni Judah. Si Judah kasi, naalala nyo yung sa may chapter 37 na kung saan binenta nila yung kailang kapatid na si Joseph. Chapter 37 yon. Here comes chapter 38. After that event, si Judah nag-migrate sa land of Canaan. Naniraan siya sa piling ng mga Canaanites, ng mga Gentiles. At nakapag-asawa siya doon ng anak ni Shua. So ngayon, yung unang anak niya evil, si pinatay ng Panginoon. Hindi sinabi kung gaanong katindi yung kasalanan niya, pero pinatay siya ng Panginoon. And then, nagkaroon siya ng isang anak pa, si Onan. And then, so, dahil nga yung batas na yon, pakasalan mo yung asawa ng kapatid mo. Dahil alam niya yung batas, hindi niya magiging anak yon. At saka, tutubusin niya doon, yung kanyang property, ma-jeopardize, mapupunta doon sa pangalan ng kanyang kapatid. Okay. So, Onan knew that the heir would not be his. And it came to pass when he went to his brother's wife that he emitted to the ground lest he should give an heir to his brother. Ayaw niyang mangyari yon. Amen? Para walang magiging tagapagmana yung kanyang kapatid. Mapapanatili pa rin sa kanya yung kanyang ari-arian. So, wais siya, pinairal niya yung, alam mo yung tinatawag na humanistic mind. Pinairal niya yon at hindi siya nag-conform doon sa mind ng Panginoon. So, kaya pinatay din siya ng Panginoon, katulad ng kanyang kuya. And then, ito na. Meron pa silang isang kapatid na si Shelah. Bata pa that time. Ang sabi ni Judah, nung tatay nila, sa may balo si Tamar, sabi niya, umuwi ka muna sa tatay mo. Hintayin mo lumaki yung bata pa yung kapatid nila. Hintayin mong lumaki. So, umuwi naman itong si Tamar. Naghintay. Ang tagal niyang nagluksa. Kasi pag nagluluksa, nakasuot sila ng pangluksa. Siguro sa atin, nakaitim, di ba? Siya, nakapangluksa siya. Hinintay talaga ni Tamar na magbinata yung kanyang, kasi batas yun sa kanila Kailangan magkaanak siya. Otherwise, he will perish.
Amen. Hihintayin niya yung hope nila yun eh. Di ba? Parang nagugulat kayo kasi dating kultura ito. So ngayon, naghintay siya. Hanggang sa binibilang niya yung mga araw, nako, niloko ko ng biyenan ko. Hindi niya tinupad. After that time, balo na rin si Judah. Namatay na yung napangasawa niya, na Canaanite. So dalawa na yung nearest kin. Di ba? Si Judah, na biyenan niya, at saka yung si Shelah. Kaso wala namang talagang intention si Judah na ibigay yung anak niya, kasi baka mamatay din. Sabi nga sa may Bible, baka mamatay din eh. Ang thinking kasi ni Judah, namamatay lahat ng mga pangasawa niya. Alam mo yung pamahain natin, mahalas yung babae na, lahat ng asawa mamamatay. Pero hindi na nakita ni Judah na kaya namamatay yun kasi evil, pinapatay ng Panginoon. Amen. So ngayon, nung nabalitaan ni Tamar, napapunta ng team na itong si biyenan niya para alam mo yung tupa, aalisan ng balahibo, shearing. So nakita niya, ang ginawa niya, hinubad niya kaagad yung kanyang pangluksa. Pumunta siya doon sa road, kung saan papasok sa may timna. Parang prostitute kasi ang alam nila kay Tamar, nakasuot ng pangluksa. Nakasuot ito ng babaeng maganda. Naligo, nakapabango, parang mukhang tuloy ang tingin tuloy ni Judah, harlot. Parang prostitute. Di natipuan naman siya, balo. Maganda to. Sa bagay, nakatakip naman yung mukha. Siguro, tinawag niya, kung pwedeng magsiping sila. Sabi naman ni Tamar, dahil alam niyang tuso itong biyenan niya, pero hindi siyang pakilala. Sabi niya, anong ibibigay mo sa akin kapalit? Bibigyan kita ng batang kambing. Kaso wala pa yung kambing, papakuha niya pa lang, papadeliver niya pa. Anong pledge ko? Sabi niya gano'n. Anong gusto mo ba? Ito yung signet ring mo, yung tungkod mo, tsaka yung belt na cord. Yan. Ganun nga. So after nung nangyari, umalis na si Judah. Siyempre, magta-travel pa sila bago ipadala. Nagbuntis si Tamar. Pero yon mga kapatid, ay vindication ng Diyos kay Tamar. Kasi si Judah ay unfaithful sa kanyang promise. Si Judah ay hindi sumusunod sa batas na sinet ng Panginoon na kinakailangan wag maputol yung lineage ni Tamar. Amen po ba? So yung justice ibinibigay ng Panginoon sa kanya, at ang nangyari, nabalitaan ni Judah, nagbuntis yung kanyang manugang. Alam mo ang judgment ni Judah? Dalhin niyo yung babaeng yan at dapat siyang sunugin. Sabi niyang gano'n sa kanyang bugso ng damdamin. Akala niya kasi nakipag-play ng harlot. So nung dinala na sa kanyang harapan, yung kanyang manugang, si Tamar, sabi ni Tamar, teka muna, tignan ninyo kung sino may-ari nitong signet ring, itong tungkol, itong belt. Siya yung tatay ng aking dinadala. Na-recognize ni Judah yun. Sabi niya, napahiya siya sa kanyang sarili. Sabi niya, she was righteous than I am. Mas matuwid siya kasi nakita niya unfaithful siya. Amen? Tapos mula noon din niya na ginalaw si Tamar, basta hinayaan niya na nagkaroon na ng baby, at least magpapatuloy na yung lineage. At sa lineage ni Tamar, lumitaw ang Mesiya, si Jesus Christ. Amen? Kita nyo yung justice ng Panginoon. Minsan kung titignan mo kasi, yung kwento, para bang tayo-tayo lang, parang kwento ng injustices, ganon, pero it transcends us. It transcends us yung meaning. Amen? Ng mga pangyayari. Tayo, nakafocus lang tayo sa ating mga buhay. At ipinangalanan ni Tamar yung kanyang anak na si Perez. Okay? So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin, kahit na sa ating mga nangyayari, tignan natin yung mga pangyayari, kasi tinawag tayo ng Panginoon, merong purpose. Huwag lang tayo mag-focus doon sa nangyayari sa atin, tignan natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang eternal purpose. Katulad nila ng kwento ni Tamar. So ngayon, tingnan niyo po yung lineage. Sa Matthew chapter 1, ipinakita yung genealogy ni Jesus Christ. So nag-umpisa kay Abraham, Isaac, Jacob, Judah, tapos anak at apo niya si Perez, dahil sa kanyang unfaithfulness.
And then, si Hesron, Ram, Abinadab, Nashon, Salmon, Boaz. Yan ang ating pagtutuunan ngayon. Another kwento ng kinsman's redeemer. Makikita nyo mga kapatid, sa buong lineage ng Judah, doon ang pinili ng Panginoon para ipakita yung idea ng kinsman's redeemer. It is the calling of that tribe, Judah. Okay. So alam niyo naman po, di ba mga kapatid, nagkwento yung Book of Ruth. Makikita niyo yung kwento niya ni Boaz. So si Ruth ay, una, merong nag-migrate papuntang Moab, land of Moab. Ito po ay mga taga-Ephraimite, Bethlehem of Judah. Si Naomi at ang kanyang asawa ni Elimelech, ang kanyang asawa. God is my father, God is my king, sabi ganon, Elimelech. So yun yung kanyang asawa. May dalawa silang anak na si Malon at si Kilion. Ngayon, nung nagpunta sila sa may land of Moab, dahil nga famine doon sa may Israel, so nag-migrate sila doon at nakapangasawa yung kanyang dalawang anak na si Malon at si Kilion. Kaso dumating yung time na matay na si Elimelech, tapos dinaglaon, namatay din yung dalawang anak niyang lalaki. So si Naomi nilang natira, balo. Tapos plus yung dalawang manugang niya na parehas ding balo, parehas niya. Amen. Okay, so pag balo, alam na ninyo, itong balo ay nangangailangan ng kinsman's redeemer. Amen. So ngayon, at nabalitaan nila na sagana na uli sa kanyang bayan, sa Judah, nagplano si Naomi na babalik. So medyo dramatic itong tagpo na to kasi iyakan blues to, itong tagpo na to. Babalik na siya. At pinipigilan ni Naomi na sumama sa kanya kasi ang pangit ng naging buhay ko, wala na ako may bibigay sa inyo, wala na akong anak, balo na ako. Wala na kayong magiging asawa sa aking mga anak, sabi niya gano'n. So ngayon babalik na ako hanggang sa iyakan, yapusan, tapos finally, ang nagpaiwan si Ruth na isang Moabita. Naalala niyo ba ang Moabita nung time ni Moses? Ay pinagbawalan niya ng Panginoon na maging part ng bayang Israel. Kalaban nila yan Naalala niyo yung batas na yon? Sinabi ni Moses na walang lahi ng Moabita ang mapapabilang sa bayang Israel. Pero ito Moabita ito. Pero makita mo, no? Kasi itong si Ruth, picture natin yan sa church. Picture natin yan. Si Tamar, picture po natin yan. Mga Gentiles. So ngayon, si Ruth, ito ang sinabi ni Ruth, yung kanyang famous line. Do not urge me to leave or to return from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord do so to me, or more, also if anything but death parts me from you. Amen. So nakita mo, no, si Ruth, bagamat wala na siyang mahihita talaga kay Naomi. Kasi bakit? Si Naomi, nabenta niya na yung property niya. Wala na siyang babalikan sa kanyang bayan. Amen? Wala siyang anak, wala na siyang property. Wala na siyang babalikan doon. Maghihintay pa siya ng Jubilee. Matagal pa yun. Baka mamaya hindi niya naabutin yung Jubilee kasi 50 years yun Amen? O maaaring nasa halfway na siya, kaso matanda na siya. So, by no means, hindi niya na makikita yun, yung may balik sa kanya yung property niya. Si Ruth, wala siyang aasahan sa biyenan niya. May aasahan pa nga siya kung babalik siya sa kanyang kababayan, sa mga Moab, di ba? Pero makita mo kung gaano talaga ang Panginoon tinawag niya si Ruth. Okay? Na para maging daluyan ng kanyang pagpapala, kung saan lilitaw ang Mesiya, tulad ni Tamar. Okay, so sa madaling salita, sumama siya at syempre matanda na si Ruth, hindi niya na kaya maghanap buhay, hindi niya na kaya maggapas. So siya ang gagapas, siya ang bubuhay sa kanyang biyenan. So yun yung consequences ng decisions niya na sasama siya kay Naomi. Mamamatay ka, doon ako mamamatay, sino ang Diyos mo, yung Diyos ko, yung tao maging tao ko. Saan ka titira, doon ako titira. So determinado siya. So pinaghanap buhayan niya yung biyenan niya. Nagtrabaho, kasi ang ginawa ni Naomi, siyempre kailangan nilang mabuhay, nandoon sila. So, squatter sila kumbaga. Wala na silang property So ngayon, may utos kasi doon sa Israel na kapag nag-harvest,
wag mong sasagarin yung harvest. Mag-iwan ka nung nasa gilid. Iyon ay para sa mga mahihirap at saka sa mga orphan. So, si Ruth, nandoon siya. Kung ano yung mga natira, ito yung gumagapas na sa buntot siya. Kinukuha niya kung ano yung mga nalaglag, natira, yun ang kinukuha niya. So, maghapong nagtrabaho si Ruth at nanotice siya ni Boaz, yung may-ari ng lupain. Mayaman itong si Boaz. Hindi niya alam na kamag-anak pala yun ng kanyang biyenan. So, ngayon, nahabag si Boaz sa kanya kasi nalaman yung kwento niya na kung ano yung decisions niya para sa kanyang biyenan, humanga si Boaz sa kanya. Binigyan siya ng favor at binigyan siya ng mas marami pang ano. Actually, hindi na yung pinagtabasan. Talagang sadya na iniiwan yung mga buo-buong mga harvest sa kanya para marami siyang kuha. And then, so nakauwi na siya. Tapos nung naikwento niya sa may kanyang biyenan, yun nangyari. Ay, si Boaz, kamag-anak namin yan. Nearest relative. Tapos nung gabi ngayon na pag-contemplate ni Naomi, pwede niya maging asawa si Boaz. So, inutusan niya si Naomi, ganito ha, kasi magigiik sila sa threshing floor. Ganitong gawin mo, maligo ka, magpabango ka, magpaganda ka, suotin mo yung maganda mong kasuotan. And then, huwag kang magpapakita sa mga tao doon. Siyempre, after nung giikan, mag-iinuman yan, mapapagod yan. So ngayon, abangan mo kung saan matutulog si Boaz. Tapos, pag matutulog na siya, ganitong gagawin mo. So, tanggalin mo yung sapatos niya, yung sandals niya, and then humiga ka doon sa may paanan niya. Okay? Tapos, pag nagising siya, sasabihin niya sa'yo kung anong gagawin niya. Mga kapatid, this is a remote culture sa atin. Walang mahalay rito. Hindi lang natin to kultura, pero ito ay godly. Alam nila, batas yun. So, sa madaling salita, si Boaz, nagising siya. Nagising siya at nagulat siya, ba't may babae sa harapan niya? Pero biglang niyang na-recall yung utos ng Panginoon, yung kanilang kostumbre. Amen? Yung kanilang tradition. Na ibig sabihin, pag may babaeng nandoon sa may ano niya, nagpapakup yun at alam niya yung role niya as kinsman. Alam niya yon kasi batas nila yon. So, sinabi ni, sino ka? Sabing ganon. Bagamat na-meet niya na siya doon sa may gapasan. Ang sinabi ni Ruth sa kanya, spread the corner of your garment over me. Or spread your wings. Yung garment yun. Yung kumot niya. Mamaya, maintindihan niyo yung significance nito. Spread mo sa akin. Ibig sabihin, kunin mo ako bilang asawa sapagkat ikaw yung aking nearest kin. Ako yung iyong kamag-anak. Ikaw yung aking kinsman's redeemer. Naintindihan yon exactly. Alam nila yon kung ano. So ngayon, okay. So natuwa naman si Boaz. Sabi ni Boaz, buti nga, ginawan mo ako actually ng favor. Kasi, bata ka. Pwede ka namang humanap ng mas bata pa pero sa akin ka nagpunta. So huwag ka mag-alala. Gagawin ko yung gusto mo. Pero kaya lang, may isang tayong problema. Meron pang mas nearest kin sa akin. Hindi ako yung nearest kin mo. Meron pang isa. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko siya. Ngayon, sasabihin ko sa kanya, napakasalang ka, pero pag ayaw niya, ako gagawa. Kaya, ngayong gabi na to, matulog ka. Walang nangyaring masama doon ha, kapatid. Sa Western kasi, patay-patayan na yung ganong kwento. Pero, yamang ito ay mga godly nation, mga makadiyos ito, walang ganon. Walang mahalay na pangyayari. Mataas ang regard nila sa marriage. Hindi tulad sa kabataan ngayon, nagkita lang sa Facebook, tapos na yung kwento. Amen? Text pa lang, nagde-date na kagad. Kikita na sa labas. Doon hindi. Napaka-godly nila, napakataas ng honor nila, regard nila sa marriage. So nakita mo ito, yung kwentong ito, nandiyan yung babae sa paanan niya. At inihiling na pakasalan siya, pero sabi, may batas tayong sinusunod. Amen? Meron pang nearest kin. Maghintay ka. Kaya sinabi niya yung sa biyena niya, umuwi siya, madaling araw, and then umuwi siya sa may biyena. Anong nangyari? Kinuwento niya. O huwag kang mag-alala. Tatapusin niya ni Boaz ngayon. Hindi siya matutulog, hindi niya mapapalagay hanggat niya natatapos yung kanyang purpose. So, ganun nga ang ginawa ni Boaz. Pumunta siya sa may gate ng city, pinatawag niya yung mga 10 elders, hinanap niya yung kinsman, yung nearest kinsman, kamag-anak niya rin yun. Pero yun yung kasi siya yung next in line sa kanya. So, sinabi niyang ganon, yung dumating yung ating yung kamag-anak natin si Naomi, asawa ni Elimelech na ating kamag-anak. Ikaw yung nearest kin. Tubusin mo yung lupa
Yung kanyang ikaw yung kinsman's redeemer eh. Tubusin mo yon, pero at the same time, papakasalan mo rin yung kanyang balo. Amen pa ba? Pakasalan mo yung kanyang balo na si Ruth. So ngayon, para sabing ganon, for the purpose na mag-perpetuate, magpatuloy yung pangalan ng dead man, yung pangalan ng kanilang mga namatay na kamag-anak. Yun po yung intention. Amen. So ngayon, medyo tuso itong kinsman, yung pinakamalapit. Umayaw siya. I cannot redeem it for myself kasi I will jeopardize my own inheritance. Kasi nga, parang piling niya mawawalan siya. And besides, pag nagkaanak, hindi niya pangalan yun pangalan yun nung namatay. Pag nalulugi siya sa tingin niya, sa humanistic calculations niya, lugi siya doon. Kaya hindi niya ginawa yon. Okay, sabing ganon, ayaw mo. So ang ginawa ni Siyam niya mismo, hinubad niya na yung sandals niya, binigay niya in the presence of the mga elders. So kinuha naman ni Boaz. So ito, hawak-hawak niya yung sandal. Kasi attestation yun, batas nila yun eh. Hawak-hawak niya yung sandals. So yan, ito yung sandals ng nearest kinsman, na redeemer, ayaw niya. So ako ang gagampan. Sabi niya ganon, saksi kayong lahat. So winawagayway niya yung sandal. And then, papakasalan ko si Ruth. Para ma-perpetuate, magpatuloy, yun yung pinaka-purpose. Kita nyo kung gaano kadakilang tao ito si Boaz. Agrabyado siya doon eh. Pero kita mo yung willingness niya. Parang si Jesus. Amen? Kaano-ano ba tayo ni Jesus? Gentiles tayo eh. Tulad tayo nila Ruth, nila Tamar. May mahihita ba siya sa atin? Si Jesus Christ royal, he belonged to the royal God. Tayo, anong papala natin? Narealize nyo ba yun? Kaya ngayon tanong doon sino ka ba para iligtas ka ng Panginoon? Kamag-anak ka ba niya? Amen. Hindi naman sinabi rito na maganda si Ruth, kaya siya nagustuhan ni Naomi. Wala naman, ni Boaz. Wala naman ganun Hindi naman sinabing kung maganda siya o ano. Amen. Ang reason ay para nakiisa si Boaz doon sa intention ng Panginoon that the name of the dead may perpetuate, magpatuloy. Amen. Napaka-selfless ni Boaz. Ang mind niya mahango yung kamag-anak niya sa kahirapan. Kasi otherwise, magpe-perish na sila Ruth, magpe-perish na sila Naomi, magiging beggar na lang sila sa street. Amen. Ayun yung implikasyon ng ginawa ni Boaz. He saved yung mga miserable, yung mga hopeless, mga helpless. Yun yung ginawa niya. Sinave niya sila sa kailang shame. Yun yung ginawa ng Panginoon sa atin, di po ba? Hinango tayo doon. So maintindihan nyo ngayon yung konsepto ng Redeemer. Akala lang natin basta tinubos lang tayo Hindi. Sa Israel, alam na alam nila yung kwentong iyan pag sinabing Redeemer. Okay. So, binless siya ng mga elders. Sabi ng mga elders, "May the Lord make the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, who together built up the house of Israel. May you act worthily in Ephrata and be renowned in Israel." Totoo nga. Nangyari yan kay Boaz Actually, si Boaz, alam nyo ba, nung ipinagawa yung temple ni Solomon, hindi po ba, yung isa doon sa may pilar sa harapan, Boaz ang pangalan nun Ibig sabihin, kinsman's redeemer. Lahat ng papasok sa may templo na nakikita yun, yung poste na yun, si Boaz, the kinsman's redeemer. Iyon po si Jesus. "And may your house be like the house of Perez, the house of Tamar." Alam nila yung kwento Amen. Tamar to bore Judah, whom Tamar bore to Judah, because of the offspring that the Lord will give you by this young woman. Okay, so what will happen next? So nag-asawa sila, nagpakasal sila, and then nagkaroon sila ng anak na si Obed. Okay? So si Obed ang tatay ni Jesse, si Jesse ay naging tatay ni King David. Okay, so yun po yung kwento. So
So sabi, tuwang-tuwa si Naomi, sabi ng mga ano, and the women said to Naomi, "Blessed be the Lord who has not left you this day without a redeemer, and his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life, and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is more than to you than 7 sons, has given birth to him." O kung ikaw si Naomi, saved by the bell because of the kinsman's redeemer. Salamat, grabe yung rejoicing nila kasi finally, na-save sila. Sa lahat ng aspeto, na-save sila. Na-prolong yung kanilang lineage. Otherwise, they will perish. Amen. So, ito po yung after that, ipinakita yung lineage. So, kasi sa kanila talagang very, sila sa mga records ng kailang genealogy. Ini-account kasi yung paglitaw ng Messiah. So, kultura talaga nila yun inutusan sila mula pa kay Abraham, i-account ninyo yung generation natin kasi lilitaw yung Messiah. Okay, so, naging practice nila lahat yan, i-account yung kailang mga genealogy. So, Perez, Gerson, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz, and then Obed, Jesse, then King David. Okay, balikan natin yung genealogy sa Matthew chapter 1 ni Jesus. So, ayan na po. So from Abraham to Perez to Boaz to King David. So sino si King David? Nag-umpisa na yung lahi ng mga monarch. At sino-sino na yung mga naging, yun pala, yung lahi pala ng Juda, isipin nyo mga kapatid, kung hindi umayon si Boaz, kung wala makakat off, yun yung pinili ng Panginoon na kung saan lilitaw yung mga lahi ng mga hari. Sipin nyo, it transcends our own purpose. Mga hari ito, mga kapatid, doon lumitaw. Dahil sa pagtayo ni Boaz doon sa kanyang tungkulin as kinsman's redeemer, hindi niya tinignan yung kanyang sariling kalugihan. Bagkus he sacrificed himself para ma-redeem yung pangalan ng dead na relative. And then, here comes the fruit. Amen? Lumitaw na yung mga hari. Ang daming hari from David hanggang si Jeconiah. Kaya lang, ang nakakalungkot ang kwento ng mga haring ito, may mga righteous, may mga wicked, maraming wicked. Hanggang sa finally, inend na ni God yung dynasty. Si Jeconiah o si Coniah o si Joachim, pare-parehas yan. The last king ng Israel, ng Judah. Amen. So royal family po ito. Pero si God kasi may pangako siya na out of David, lilitaw yung talagang hari. Si Jesus Christ yun. Kaso ito may problema tayo mga kapatid. Ano yung problema? Ito po. Dahil nga sa evil, ito si Jeconiah kasi evil yan Talagang alam mo ba yung mga sulat, yung mga message ni God kay Jeremiah, pinupunin niya at sinusunog niya doon sa may apoy. Gat na gat si God sa kanya. Kinurse na ni God yung kanyang lineage. Nasabi niyang ganon, wala nang lilitaw na hari sa iyong saling lahi. Kinurse na ni God yung lineage na yon ni David. So, paano na ngayon mga kapatid? Paano na lilitaw ngayon yung Messiah, yung promised Messiah, yung promise na the ultimate kinsman's redeemer, paano palilitaw yun? Kinurse na ni God Wala na. Wala nang sino man ang may karapatan na mag-inherit ng throne. It doesn't mean na hindi na sila magkakaanak. Ang sinasabi, putol na, cursed na, dead na. Para na siyang baog. Hindi na siya magpo-produce ng mga royal, wala na. Amen. So, balikan natin yung lineage. So, yan po si Jeconiah o si Joachim. And then, pero may nagpatuloy pa Mga lahi, sabi sa Matthew chapter 1 na genealogy. Ito po yung mga lahi na tumuloy. Pero, actually, kung titignan mo itong mga taong ito, sila yung mga rightful na king Amen? Kung hindi lang kinurse yung line, they are the rightful heirs of the throne. Si Joseph na tatay ni Jesus, hindi biological, ay isang hari. Siya yung mas totoong hari kaysa kay Herod na nakaupo sa trono. Pero nandoon yung totoong hari na si Joseph, nandoon sa kanyang maliit na shop na mga kahoy, nagkakahoy lang siya. Pero he is a legitimate heir of the throne. Amen. Di ba? Ang ganda ng genealogy. Akala nyo parang listahan lang, pa-boring na basahin. Pero that is
how we analyze the scriptures. Ngayon ito pang maganda mga kapatid. Hindi lang si Joseph, si Mary kasi galing din kay David. Yung Book of Luke in-account naman yung lineage ni Mary. Si Matthew in-account yung lineage ni Joseph. Na pareha silang galing doon sa kay David sa royal family. Kaya lang yung kay Joseph kasi yung cursed na line. Wala nang mag-inherit ng throne. Kay Mary sa ibang kaya lang paano sila hindi po pwede yung Messiah, hindi po pwedeng anak ni Joseph. Amen. Kahit na mag-asawa sila, hindi sila po pwedeng kasi nga curse nga yung wala nang king na lilitaw sa lahi ng Judah. So ngayon, ano ang mangyayari ngayon? So, para na silang baog ngayon. Para na sila Naomi rin. Parang sila Ruth, sila Tamar, na hindi na sila magkakaanak ng hari. But mayroong prophecy si God. Kailangan ma-fulfill yun. So, therefore, si God ang naging Goel ng Israel. Amen? He becomes the Redeemer. Siya ay nagbigay doon sa may patay na lineage ng royal family, siya ay nagbigay ng sa pamamagitan ni Mary. Amen? Para maibalik uli yung, di ba ang Israel, ang mga apostles, mga Jewish din sila yung ginamit sa atin para ma-evangelize, ma-reach out. Kasi patay na actually ang Israel ang Judah, yung kailang role na para i-evangelize ang buong daigdig, na nagampanan yun Naging baog na sila for that purpose. Wala nang life. Kasi cut off na sila sa Panginoon. But because of God's mercy, si God ang naging Goel sa kanila. Ngayon, tignan nyo, naalala nyo kayo na yung sabi ni Ruth kanina, spread your wings or your coverings. Yung kumot mo, spread mo sa akin. Tignan nyo yung words kay Mary. Then the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Amen. So yun po, symbolic po yun Amen? So, inispread ng Panginoon yung kanyang garment kay Mary para ibig sabihin, si God, tatayo siya as Redeemer, kinsman's Redeemer sa kanila para to save them sa kailang shame, sa kailang mga reproaches. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Yun na! Amen. Lumitaw yung tinatawag na kinsman's Redeemer. The ultimate Redeemer. Amen. Kung hindi rin si God ang gagawa, kung hindi rin si God ang magbibigay ng initiative, walang pag-asa ang tao. Wala na siyang magagawa. Wala na mangyayaring salvation sa buong daigdig kung hindi pinanganak si Jesus. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Panginoon. That is the concept of kinsman's Redeemer. So, tingnan natin ang pangako ng Panginoon. Fear not, sabi sa Isaiah 41, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Fear not, you worm Jacob, you men of Israel. I am the one who helps you, declares the Lord, your Goel. I am your Goel. Your kinsman's Redeemer is the Holy One of Israel. Hindi lang basta-basta Redeemer ang magano sa iyo, kundi the Holy One of Israel will be your Goel, your kinsman's Redeemer. And when the poor and the needy seek water, and there is none, and their tongue is parched and thirst, I, the Lord, will answer them. I, God, the God of Israel, will not forsake them. I will open rivers to the bare heights and fountains in the midst of the valley. I will make wilderness a pool. Ibig sabihin yung patay na, magkakaroon ng buhay. Yung tuyong disyerto, magkakaroon ng river, ng dagat, ng fountain. Because God will do something great. Amen. Bubuhayin niya yung patay. And the dry spring of water, I will put the wilderness, the cedar, acacia, the myrtle, the olive, maglilitawan lahat yan kapag nagkaroon na ng tubig. It is the coming of the Holy Spirit.
I will set in the desert the cypress, the plane and the pine together, that they may see and know, and may consider and understand this together, that the hand of the Lord has done this, the Holy One of Israel has created this marvelous thing. Amen. Kita mo ang Panginoon, hindi po ba? Our Goel, our kinsman's redeemer. Take an action. Willingly. May nahita ba si God sa atin? Wala. Kaya nga, imaintindihan ninyo kung ano ang salvation natin. For His name's sake. Not for our own sake. Kasi tayo, patay na tayo. Miserable na tayo. Totally hopeless. But God acts on behalf of His holy name. He redeemed us without any condition. Amen? Amen? Walang kapalit. Sing, O barren woman, who do not bear. Break forth into singing and cry aloud. You who have not been in labor, for the children of the desolate one will be more than the children of her who is married, says the Lord. Enlarge the place of your tent, and let the curtains of your habitation be stretched out. Amen. Lalaki na muli. Mag-expand na ang dominion, the kingdom of God, mula sa mga patay. Do not hold back, lengthen your cords and strengthen your stakes, for you will spread abroad to the right and to the left, and your offspring will possess the nations and will people the desolate cities. Kita ninyo ngayon, nasa ilagan tayo, nasa sa Pilipinas, doon ang galing sa Israel ang kaligtasan. Naabot na yung Africa, naabot na ang Europe, naabot na yung South America, naabot ng bawat panig ng daigdig. Because God is our Goel, our kinsman's redeemer. Fear not, for you will not be ashamed, not be confounded, for you will not be disgraced, for you will forget your shame of your youth and the reproach of your widowhood. Kasi nga pag widow ka nung kawawa ka. Nakakahiya yung sitwasyon na yun, wala ka ng pag-asa. Amen? Kaya nga si Hannah, gano'n lang iyak niya sa templo kasi baog siya. Hindi siya magkanak, pag namatay na asawa niya, he will perish. Amen? Yan ang kondisyon ng hindi magkaanak o namatayan na balo na widow. Pag walang nag-take na tumayo na kinsman's redeemer, they will perish without an inheritance. And the reproach of your widowhood, you will remember no more. Amen. For your Maker is your husband, and the Lord of hosts is His name, and the Holy One of Israel is your Goel. The God of the whole earth, He is called. For the Lord has called you like a wife deserted and grieved in his spirit, like a wife of youth when she is cast off, says your God. For a brief moment I deserted you, but with great compassion I will gather you. In overflowing anger, for a moment I hid my face from you, but with everlasting love, I will have compassion on you, says the Lord, your Goel. Amen. Wonderful God. Amazing God. Great is His mercy, His compassion, His everlasting love endures forever and ever. Salamat, and because of Him, here comes the ultimate kinsman's redeemer. Ipinanganak sa bayang Israel na wala ng kakayanan na mag-produce ng hari because she is cursed. Amen.
Kahit nasabihin mo may mga royal family pa tulad ni Joseph at ni Mary. Pero hindi na nakabasa sa tao, hindi na sa lakas ng tao. But because of Him who have shown mercy. Amen. He delivered us from our shame. He caused us na maipanganak yung ultimate kinsman's redeemer through Mary. And now, katulad tayo, ngayon naligtas tayong lahat through that man and God, Jesus Christ, our true Goel, our kinsman's redeemer. We are like Tamar, we are like Ruth, miserable, desperate, desolate, hopeless, helpless, na in dire need of a redeemer. Kasi kung walang tayong redeemer, we will all perish. Gaya nga ng sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, the kinsman's redeemer, that whosoever believe will not perish, but have everlasting life through the kinsman's redeemer. We are in great need. Kung maintindihan lang ng tao yan na kailangan nila ang Savior, ang Redeemer, otherwise they will perish like mga balo na wala nang tumubos sa kanila. Sa ating shame, sa ating kahiyan. So now, God made us an heir of His kingdom. Sino tayo? Sino ka, kapatid? Sino ako? Dakila ba tayo para pagtunan tayo ng Panginoon? Hindi. Because of His name, because His name is holy. Nag-act siya sa kanyang pangalan on His behalf. Not for our own sake, sapagkat tulad tayo nila Naomi, nila Ruth, and Tamar, na mga Gentiles. Amen? Pero God, salamat. Ngayon, yan na kayo. Heirs of God, children of God, heirs of the promise. We inherit the life. Ang daming ginawa ng Diyos sa buhay natin. May pag-asa na tayo, pati ating mga anak. Because of our kinsman's redeemer, Jesus Christ, our Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kahanga-hanga ang kanyang kaisipan, ang kanyang mga plano, ang pag-ibig niya, hindi kayang malirip ng ating mga pag-iisip. Amen. Congratulations. Let the people rejoice in you, tulad ni Naomi. Nag-rejoice yung mga babae. Mapalad ka, Naomi. Nagpadala si God sa iyo ng Redeemer. Na-preserve ang lahi mo. Nagkaroon, nabuhay parang isang patay na disyerto. Ngayon may tumutubo na mga cedars, mga cypress, mga magagandang puno. Tumutubo na because of the rivers of living water flowing in our midst. Kaya nga sabi sa Psalms 46, there's a river that makes glad the city of God. Tayo yun. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kahanga-hanga, O Lord, ang iyong mga salita. Kahanga-hanga, O Lord, ang iyong mga pamamaraan. Lord, kami lang kasi ng mga tao, hindi namin gaano pag maintindihan o mag-grasp yung mga meaning ng iyong mga salita. Pero Lord, your words are too wonderful for us. Lord, your mercy and the length, the height, the breadth of your love which you bestowed upon us is so great, Father God, that we cannot comprehend. Lord, thank you, O God, our Goel. We thank you for your marvelous gift that you have given us. Your Son, Jesus Christ, our true kinsman's Redeemer. And now we are hearing you standing in your presence, beloved, accepted. You made us your sons and daughters of your kingdom. You made us heirs of everything you have prepared since the foundation of the world. But the question is, so Lord, who are we, O Lord God, na para pagpakitaan mo ng ganun?
Pero Lord, napakasagana ng pag-ibig mo sa amin. Napakasagana, bagamat hindi mo kami kamag-anak sapagkat kami mga Gentiles, O Lord. But by virtue of your Son, you made us bride. You made us your church. We received your covenant and you made us your people. And now, your sure blessings, O Lord God, ay nag-overflow na sa aming buhay, hindi lang sa amin, pati sa aming mga saling lahi. You have given us hope, and not just hope, but a living hope in Christ. This is the truth about your words. Lord, bless your people. At nawawag namin makakalimutan, O Lord, ang lahat ng ginawa mo sa aming buhay. That we will tell all these wonders to our next generation, that our next generation will not put their confidence in themselves, but in you, our Goel, our kinsman's Redeemer. Lord, bless us and bless your people through your word. And we bless your holy name. We lift your name on high, O God, and we magnify your name, we exalt you, and we proclaim your excellencies, O God, for you are great in our midst. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. God.